3 tao ang sumakay sa kotse, ngunit 2 lang ang bumalik. Noong Hulyo 1994, upang takasan ang matinding init ng kapatagan ng Metro Manila, isang mag-asawa ang nag-ayang isama ang kanilang 27 taong gulang na bayaw na babae sa isang paglalakbay sa kabundukan ng Antipolo para magpalamig sa isang sapa. Subalit, sa tabi ng sapa, isang picnic blanket at isang bag ng babae na lamang ang naiwan. Ang bayaw, si Isabel Reyes, ay bigla na lang naglaho na parang bula, walang anumang bakas. Halos baliktarin ng kanyang bayaw na si Jose at ng kapatid niyang si Elena ang buong kabundukan ng Antipolo at nag-imprenta sila ng libu-libong missing person posters. Sa loob ng 12 taon, gabi-gabi silang lumuluha. Sa mata ng lahat, sila ay isang pamilyang sawimpalad. Walang sinuman ang naghinala sa kanila. Gayunpaman, isang tag-araw, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa Pilipinas. Ang kalamidad na ito ang tuluyang sumira sa pagkukunwaring pinanatili sa loob ng 12 taon. Ang landslide na dulot ng bagyo ay sumira sa isang sabodam, sa nakalabas na tumpok ng lupa at bato, isang kalansay na hindi dapat muling masilayan ng araw ang natuklasan. Ang mas nakapangingilabot pa, sa gabi ng araw na nakumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima sa lalim ng isang drawer ng isang tao, isang sulat na nanatiling selyado sa loob ng 12 taon, ang sa wakas ay nabuksan. Ang sulat na ito ay isinulat ng nanginginig na kamay ng biktima isang araw bago siya mawala. Sa sulat, detalyadong nakasulat ang isang sikretong kayang-kayang sumira sa buong pagkatao ng isang tao. Lumalabas na ang bayaw na lalaki upang mailibing ang katotohanan magpakailanman ay nagsuot ng maskara ng isang taong desperadong naghahanap sa loob ng 12 taon, paulit-ulit na nagpapakita ng mga luhang tila taos-puso ngunit peke. Noong tag-araw ng 1994, sa paglalakbay na iyon ng 3 tao sa sapa, ano ba talaga ang nangyari? At anong nakapangingilabot na katotohanan ang itinatago ng sulat na ito na nanatiling selyado sa loob ng 12 taon bago muling masilayan ng araw? Ngayon, sa mga hindi malutas na kaso, ikukuwento namin sa inyo ang misteryo ng pagkawala ng bayaw sa sapa ng Antipolo noong 1994. Bago magsimula, mangyaring pindutin ang subscribe at like. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga komento kung saang lungsod kayo nakikinig ngayon at babatiin namin kayo. Magsisimula na ang kuwento. Noong 1994, medyo iba pa ang Antipolo kumpara sa ngayon. Bagamat 1 oras lang ang biyahe mula sa sentro ng Metro Manila, pagkalampas mo sa daanan sa tabi ng Ilog Marikina, agad kang mapupunta sa isang lugar na kakaunti ang tao at palikulikong daan paakyat ng bundok. Sa pasukan ng sapa noon, may iilang kainan lamang na gawa sa yero at may ilang mesa at upuan na nagpapakita ng simpleng pamumuhay. Noong panahong iyon, ito ang paboritong pasyalan ng mga taga-Maynila tuwing weekend. Nagmamaneho ang mga tao paakyat ng bundok, ibinababad ang kanilang mga paa sa malamig na tubig ng sapa, kumakain sa mga restoran na naghahain ng mga lokal na pagkain at sa dapit hapon, bumababa sila pabalik sa parehong daan. Ito ay isang simple at payapang panahon. Nang tag-araw na iyon, isang pamilya rin ang naglalakbay sa daang ito. Sa unahan ay ang mag-asawa at sa likod ay ang nag-iisang bayaw na babae. Ang nagmamaneho ay ang bayaw na si Jose Cruz. Sa edad na 36, may-ari siya ng isang kumpanya ng construction supply sa lungsod ng Quezon at kilala sa industriya sa kanyang pagiging metikuloso at tapat. Ang katabi niya, ang kanyang asawa, na kapatid din ng biktima, si Elena Reyes, ay 32 taong gulang noon. 4 na taon na silang kasal at wala pang anak. Ang nasa likod, ang nakababatang kapatid na si Isabel Reyes, ay 5 taon ang agwat sa kanyang ate, 17 taong gulang. Galing siya sa probinsya sa Timog at pansamantalang hindi pa nakakahanap ng angkop na trabaho. Dahil sa kabaitan ng kanyang ate at bayaw, pansamantala siyang nakitira sa isang bakanteng kwarto sa kanilang bahay. Ang nag-alok na mag-road trip ang buong pamilya ay ang bayaw na si Jose Cruz. Sinabi niya, ang init ng panahon, tara't magpalamig tayo sa hangin ng sapa sa bundok. Ang suhestiyong ito ay tila napaka-natural at magaan.
Kung hindi sumakay si Isabel sa kotseng iyon noong araw na iyon, magiging iba kaya ang lahat ng sumunod na pangyayari, ngunit walang kung sa buhay. Sumakay si Isabel sa kotse, tatlo silang nagtungo sa Antipolo, at mula sa araw na iyon, hindi na siya kailanman nakabalik sa bahay na iyon. Upang lubos na maunawaan ang kuwentong ito, kailangan muna nating alamin kung anong klasing tao si Isabel Reyes at kung ano talaga ang kanyang nalaman bago ang paglalakbay na iyon. Sa alaala ng mga kaibigan at kamag-anak, halos pare-pareho ang paglalarawan kay Isabel. Ayon sa isang kapitbahay noon, siya ay isang tahimik ngunit may matatag na paninindigang babae. Hindi siya palasalita, ngunit kapag nagsalita ay laging tumatama sa punto. Bukod dito, ang kanyang pagkatao ay prangka at hindi niya kinukonsinti ang kawalang katarungan. Sila ng kapatid niyang si Elena ay magkaibang magkaiba. Si Elena ay mabait at mapagbigay, sanay na umayon sa lahat, samantalang si Isabel ay may malinaw na mga prinsipyo. Kapag nakapagpasya na, ipaglalaban niya ito hanggang sa huli. Hindi sinasabi ng pamilya na siya ay matigas ang ulo, kundi ginagamit nila ang salitang matatag para ilarawan siya. At ang katatagang ito, sa kalaunan, ang naging pinakamapanganib na banta sa mata ng kanyang bayaw na si Jose Cruz. Nakitira si Isabel sa bahay ng kanyang kapatid noong tagsibol ng 1993. Nagtapos siya sa isang kolehiyo sa Timog at nais subukan ang kanyang kapalaran sa Maynila, kaya nakiusap siya sa kanyang ate. Walang alinlangan, pumayag si Elena. Sabi niya, wala naman tayong anak at may dagdag na kwarto. Pamilya tayo, ano pa ba ang pag-uusapan? Payag din si Jose Cruz, kahit papaano sa simula. Hindi matukoy kung kailan eksaktong natuklasan ni Isabel ang sikreto ng kanyang bayaw, ngunit batay sa mga police investigation files at sa natagpuang diary sa kalaunan, tinatayang noong tagsibol ng 1994, alam na niya. At ang sikretong ito, noong panahong iyon, ay lingid sa kaalaman ni Elena Reyes. Si Jose Cruz, bago pa man sila ikasal, ay may matagal ng kasintahan. Ang babaeng ito ay nakatira sa kabilang dulo ng Metro Manila. Malalim ang kanilang relasyon at may anak pa ang babae, isang anak ni Jose Cruz. Pagkatapos ikasal nina Jose at Elena, hindi niya tinapos ang relasyong ito. Sa halip, madalas siyang nagdadahilang may business trip sa ibang probinsya upang patuloy na makipagkita sa mag-ina. Walang kaalam-alam si Elena dito. Ang alam lang niya, abala sa trabaho ang kanyang asawa. Sa madalas nitong mga business trip, hindi siya kailanman nagduda. Nag-aalala pa nga siya sa sarili kung bakit hindi siya mabuntis. Ngunit dahil sa pagiging maalalahanin sa pagod ng asawa, hindi niya ito magawang banggitin at tahimik na lang na dinadala ang pasanin. At si Isabel, na nakatira sa bahay na ito, ay aksidenteng natuklasan ang balangkas ng sikretong ito. Noong unang bahagi ng 1994, minsang nakita niya ang planner ng kanyang bayaw. Pinakuha siya ng kanyang ate ng isang bagay sa drawer sa study room. Pagbukas niya, nakita niya ang isang bukas na planner kung saan nakasulat ang pangalan at address ng isang hindi kilalang babae, pati na rin ang ilang mga petsa. Agad na naramdaman ni Isabel na may mali. Mula sa araw na iyon, ginugol niya ang ilang buwan sa tahimik na pagmamasid sa kilos ng kanyang bayaw. Saan ba talaga siya pumupunta sa mga araw na sinasabi niyang may business trip? Bakit pabago-bago ang oras ng kanyang pag-uwi? Bakit kapag may mga partikular na tawag, tila hindi siya mapakali at lumalabas sa balkonahe para makipag-usap? At noong unang bahagi ng tag-init ng 1994, nakumpirma ni Isabel ang lahat. Si Jose Cruz ay hindi lang isang lalaking may asawa na nangangaliwa, may anak pa siya. At lahat ng ito ay nangyayari habang sila ay nakatira sa iisang bubong, habang ang kapatid niya ay mag-isang nagdurusa sa hindi pagkakaroon ng anak. Sa diary ni Isabel, maikli niyang isinulat ang kanyang nararamdaman noon. Ayon sa mga talaan ng kaso, isang gabi ay isinulat niya ang ganitong pangungusap. Kailangan kong sabihin kay ate. May karapatan siyang malaman. Pero paano ko sisimulan? Ang petsa sa diary ay Hunyo 1994, halos isang buwan bago ang paglalakbay sa Sapa. Sa loob ng isang buwang iyon, hindi nagsalita si Isabel. Ang kanyang ate, si Elena,
ay patuloy na nagtitiwala sa kanyang asawa, ang tatlo ay kumakain pa rin sa iisang hapagkainan. Tuwing magkakatinginan si Isabel at ang kanyang bayaw, tiyak na nilulunok niya ang 1,000 salita, at si Jose Cruz, malamang, ay matagal nang napansin na iba na ang tingin sa kanya ng kanyang bayaw. Ang alok na mag-road trip sa Antipolo ay ginawa noong unang bahagi ng Hulyo. Si Jose Cruz ang kusang nag-alok. Sinabi niya, "Ang init ng panahon, tayong tatlo, punta tayo sa Sapa para magpalamig." Tuwang-tuwa si Elena. Nag-alinlangan sandali si Isabel, ngunit sa huli ay sumama rin. Noong Hulyo 22, 1994, isang Sabado ng umaga, umalis ang kotse ng tatlo mula sa Maynila. Iyon na pala ang huling paglalakbay ni Isabel. Dumating sila sa Antipolo bandang 11 ng umaga. Ang kotse ay dumaan sa highway sa gilid ng Sapa at lumiko sa isang makitid na daan papunta sa liblib na bahagi nito. Tila kabisado ni Jose Cruz ang lugar at walang alinlangan siyang nagmaneho patungo sa kanilang destinasyon. Sa pasukan ng Sapa, may ilang restoran na nagbebenta ng mga lokal na pagkain. Sa malayo pa lang, maririnig na ang lagaslas ng tubig. Kahit na nakakapasong ang sikat ng araw ng Hulyo, ang hangin sa Lambak ay mas malamig kaysa sa Metro Manila. Ayon sa testimonya ng may-ari ng restoran, noong tanghaling iyon, kumain nga roon ang tatlo. Umorder sila ng ilang platong ginisang gulay at isang kalderong tinolang manok. Uminom din sila ng ilang bote ng San Miguel beer, ngunit si Jose Cruz lang ang umiinom. Halos hindi nagsasalita ang dalawang babae, tubig lang ang iniinom. Pagkatapos ng tanghalian, nagpatuloy sila sa mas liblib na bahagi ng Sapa. Ipinark ni Jose ang kotse sa isang bakanteng lugar na mga 7 hanggang 8 minutong biyahe mula sa restoran sa tabi mismo ng Sapa. Inilatag nila ang picnic blanket at inilabas ni Elena ang dalang pakwan. Umupo silang tatlo sa tabi ng Sapa, ibinabad ang kanilang mga paa sa tubig at nag-enjoy sa isang maikling sandali ng katahimikan. Bagamat walang tala ng panahon, tiyak na mahigit 32 degrees Celsius ang temperatura sa Maynila noong Hulyo 22, 1994. Ang makapagpalamig sa ilalim ng mga puno sa Lambak ay isang pambihirang kaligayahan. Subalit, bandang 2:00 ng hapon, biglang sumama ang pakiramdam ni Elena. Siya, na laging hirap sa init, ay nagsimulang makaramdam ng sakit ng ulo at pagduduwal. Akala niya ay mawawala rin kapag nagpahinga, ngunit lalong lumala ang mga sintomas. Inalalayan ni Jose ang kanyang asawa pabalik sa kotse. Pinaandar ang makina at binuksan ang aircon para makahiga siya, ngunit hindi bumuti ang kanyang kalagayan. Kaya nagpasya si Jose na ihatid muna ang kanyang asawa pauwi para magpahinga. Sinabi niya kay Isabel na babalik siya agad at maghintay na lang muna roon. Ganito ang sinabi ni Elena sa mga pulis. "Sinabi ng asawa ko sa kapatid ko, babalik ako agad, maghintay ka lang dito." Sumagot ang kapatid ko, "Sige, kuya, bilisan mo." Iyon ang huling beses na narinig ko ang boses ng kapatid ko. Inihatid ni Jose si Elena pabalik sa kanilang bahay sa Quezon City at mag-isang bumalik sa Antipolo. Mula sa kanilang bahay hanggang Antipolo, ang biyahe ay halos 1 oras. Ang pabalik-balik ay mahigit 2 oras. Tinataya ng pulisya na ang oras ng muling pagdating ni Jose sa Sapa ay bandang 5 ng hapon. Ngunit pagbalik niya sa lugar kung saan sila nagpark, wala na si Isabel. Nandoon pa ang picnic blanket, nandoon pa ang balat ng pakwan na kinain nila. Maging ang bag ni Isabel ay maayos na nakalagay sa blanket pero wala na ang tao. Ayon sa salaysay ni Jose sa pulisya, akala niya noong una ay nagpunta lang sa banyo ang kanyang bayaw, kaya naghintay siya ng matagal. Nang hindi pa rin ito bumabalik, nagsimula siyang sumigaw ng pangalan nito sa itaas at ibabang bahagi ng Sapa, ngunit walang sumasagot. Nagtanong din siya sa mga kalapit na restoran, ngunit walang nakakita kay Isabel. Naisip niya na baka naglakad na ito pababa ng bundok, kaya minaneho niya ang kotse sa pangunahing kalsada para hanapin ito. Ngunit wala pa rin siyang nakita. Nang mag-report si Jose sa pulisya, gabi na, bandang 8 ng gabi. Pagdating ng mga pulis mula sa lokal na istasyon, madilim na.
Gamit ang mga flashlight, hinalughog nila ang paligid ng sapa, ngunit wala silang nakitang anumang LED. Pagkatanggap ng tawag, bumalik din agad si Elena sa Antipolo. Sa pasukan ng sapa, umiiyak siyang sumisigaw ng pangalan ng kanyang kapatid buong gabi. Makalipas ang maraming taon, malinaw pa rin sa alaala ng may-ari ng restoran ang gabing iyon. Sabi niya, "Iyong babae," sumisigaw sa madilim na sapa. Ang iyak niya, kasabay ng lagaslas ng tubig, ay talagang nakapangingilabot at matagal na nanatili sa hangin. Kinaumagahan, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang pulisya, nagpadala ng mga tauhan ang presinto at kusa ring sumali ang mga residente sa lugar. Mula sa itaas hanggang sa ibabang bahagi ng sapa, kasama ang mga tahimik na daan sa bundok, masusi nilang hinalughog sa loob ng 2 araw. Ngunit si Isabel ay tila naglaho na lang. Kung aksidenteng nahulog sa tubig, dapat ay may naiwang bakas, ngunit wala. Kung naglakad siyang mag-isa pababa ng bundok, dapat ay may nakakita sa kanya, ngunit walang kahit isang saksi. Sa simula ng investigasyon, may isang duda na ang pulisya. Bakit nang matuklasan ni Jose na nawawala ang kanyang bayaw bandang 10 ng hapon, naghintay pa siya hanggang 1 ng gabi bago mag-report? May 3 oras na patlang. Ang paliwanag ni Jose ay ginugol niya ang 3 oras na iyon sa paghahanap. Naisip niya na kung agad siyang magre-report, lalaki ang gulo, kaya sinubukan muna niyang hanapin ito ng mag-isa. Ang investigador noon ay si Detective David Santos mula sa investigasyon team ng presinto. Naalala niya na nang marinig niya ang paliwanag na ito, naramdaman na niyang may mali. Isang babaeng nasa hustong gulang, nawawala nang hindi dala ang kanyang bag, at ang bayaw ay naghintay ng 3 oras bago mag-report. Ito ay lubos na hindi karaniwan. Ngunit hindi na ipagpatuloy ni Detective Santos ang kanyang hinala. Ang dahilan ay ang kilos ni Jose. Mula nang dumating ang pulisya, ipinakita ni Jose ang sobrang pagkabalisa, namumula ang kanyang mga mata, nanginginig ang boses. Sa harap ng search and rescue team, paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili. "Kasalanan ko to. Hindi ko dapat siya iniwang mag-isa doon." Umiiyak na hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang asawa at mahigpit ding hinawakan ito ni Jose. Tinitingnan ni Detective Santos ang mag-asawang nagtutulungan at naghihinagpis, at nagsimula siyang magduda sa sarili kung nag-iisip ba siya ng sobra. Sabi niya, "Kapag nakikita mo ang isang mag-asawang sabay na nagluluksa, mahirap paniwalaan na ang lalaking nasa harap mo ay may itinatago." Natapos ang paghahanap sa 3 araw. Walang bangkay, walang lead. Hindi matukoy kung umalis ba siya ng kusa, na aksidente o pinatay. Ang kasong ito ay naging isang missing person case at nanatiling isang misteryo. Sa huling bahagi ng file, isinulat ni Detective Santos ang ilang salita. Muling bubuksan ang investigasyon kapag may bagong ebidensya, ngunit walang bagong ebidensya na lumitaw. Lumipas ang tag-araw ng 1994. Ang pangalang Isabel Reyes ay nanatili na lamang sa mga file, ngunit para kay Detective Santos, kahit na naisara na ang kaso, palagi itong nasa kanyang isipan. Ang 3 oras na patlang, nagpasya siyang muling kausapin si Jose, silang dalawa lang. Iniba ni Detective Santos ang tanong, "Sigurado ka bang bandang 5 ng hapon mo natuklasan na nawawala ang bayaw mo?" Tumango si Jose. "Oo, mga bandang 5. Kung ganoon, mula noon hanggang sa mag-report ka ng 8 ng gabi, ano ba talaga ang ginawa mo?" Inulit ni Jose ang dati niyang sinabi, na pabalik-balik siyang naghanap sa sapa, mag-isa sa loob ng 3 oras, walang hiningan ng tulong. Nanahimik sandali si Detective Santos at biglang nagtanong, "Sa loob ng 3 oras na iyon, wala ka bang ginawang kahit isang tawag?" Nag-alinlangan sandali ang tingin ni Jose. Bagamat napakaikli, hindi ito nakaligtas sa mata ni Detective Santos. Mabilis na sumagot si Jose, "Meron, tumawag ako sa asawa ko para sabihing okay lang ako para hindi siya mag-alala." Kinuha ni Detective Santos ang call records ng gabing iyon. Totoong tumawag si Jose sa asawa niyang si Elena bandang 6:09 ng gabi.
Ngunit bago ang tawag na iyon, may isa pang tawag bandang punta-punta 12 ng hapon, eksakto sa oras na tinatayang dumating siya sa Sapa, at ang kinausap niya ay hindi ang kanyang asawa at lalong hindi ang nawawalang si Isabel. Nang malaman ni Detective Santos kung kanino nakarehistro ang numerong iyon, isang hindi kilalang pangalan ang unang lumitaw sa file. Ito ay pangalan ng isang babae, walang kaugnayan sa mga kamag-anak o kasosyo sa negosyo ni Jose. Dinala ni Detective Santos ang numero kay Jose. Nagkunwari siyang nag-isip sandali bago sabihing, "Kaibigan ko sa negosyo," sabi niya. Dahil hindi niya mahanap ang kanyang bayaw, nataranta siya at humingi ng tulong. Naalala niya na ang kaibigang ito ay pamilyar sa Antipolo at baka makatulong. Isinulat ni Detective Santos ang sinabi nito, ngunit wala siyang pinaniwalaan ni isang salita. Sa sandaling nawawala ang bayaw, hindi tumawag sa asawa, hindi tumawag sa pulis, ngunit tumawag muna sa isang hindi kilalang babae. At sa unang interogasyon, sinadya niyang itago ang tawag na ito. Sa kanyang notebook, isinulat ni Detective Santos, kailangang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng tinawagan. Gayunpaman, sa mga ebidensya noon, bagamat kahina-hinala ang paliwanag ni Jose, hindi mapatunayan ng pulisya na nagsisinungaling siya. Walang magawa si Detective Santos kundi isara ang kanyang notebook. Ito ang unang pagkabigo. Ang ikalawang pagkabigo ay nagmula sa kwarto ni Isabel. Matapos mawala ang kapatid, hiniling ng pulisya na suriin ni Elena ang mga gamit nito. Ang mga damit, toiletries at ilang personal na gamit ay nandoon pa. Ang mga bagay na tiyak na dadalhin niya kung plano niyang umalis ng bahay ay naiwan lahat. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ng lahat. Sa pinakamababang drawer ng mesa ni Isabel, may isang lumang itim na diary. Naisip ni Elena na pribado iyon sa kapatid niya, kaya hindi niya binuksan. At dahil ang kaso ay nakalista lang bilang missing person, wala pang sapat na ebidensya ang mga investigador para humingi ng search warrant sa korte, kaya hindi nila kinuha ang diary. Ang diary ay nanatili sa drawer. Isinara ni Elena ang pinto ng kwarto ng kapatid at mula noon ay hindi na niya ito basta-basta binuksan. Ang kalungkutan ay nagbabago sa isang tao sa iba't ibang paraan. Ang iba ay pinipiling burahin ang mga bakas ng yumao, habang ang iba naman ay pinipiling panatilihin ang lahat. Si Elena ay kabilang sa huli, ang sepilyong ginamit ng kapatid, ang tuwalya sa banyo, ang hindi pa ubos na shampoo, lahat ay pinanatili niya. Umaasa ba siyang babalik ang kapatid niya isang araw, o kung hindi siya maniniwala dito ay hindi niya kakayanin? Marahil kahit siya ay hindi sigurado. At ang diary na iyon ay tahimik na nakahimlay sa kwartong iyon. Ang ikatlong pagkabigo ay mismong gawa ni Jose Cruz. Mahigit isang buwan matapos mawala si Isabel, kusang pumunta si Jose sa presinto upang magtanong kung ano pa ang maaari niyang gawin para hanapin ang kanyang bayaw. Mula sa sariling bulsa, nag-imprenta siya ng maraming missing person posters at personal na nagmaneho papuntang Antipolo para idikit ito sa bawat tindahan. Madalas siyang bumabalik sa Sapa kung saan ito nangyari, may dalang larawan, at nagtatanong sa bawat may-ari ng restoran kung may nakita silang kahina-hinalang tao pagkatapos ng araw na iyon. Narinig ni Detective Santos ito mula sa isang kasamahan. Sabi ng kasamahan, mukhang seryoso talaga siya sa paghahanap. Iyon ang pinaka-nakakatakot na parte, sabi ni Detective Santos. Makalipas ang maraming taon, ang isang salarin ay mas magiging aktibo pa sa paghahanap kaysa sa sinumang kamag-anak. Iisa lang ang dahilan. Dahil mas alam niya kaysa kanino man na kahit anong hanap ang gawin, hindi ito kailanman matatagpuan. Lumipas ang 1994. Lumipas din ang 1995 at 1996. Bawat taon, bumabalik si Elena sa Sapa sa Antipolo. Tatayo siya sa lugar kung saan nawala ang kanyang kapatid, tahimik na nakikinig sa lagaslas ng tubig, at si Jose ay laging nasa tabi niya. Kapag umiiyak ang asawa, hahawakan niya ang kamay nito. Sa biyahe pabalik, tahimik siyang magmamaneho. Hindi kailanman naisip ni Elena na ang lalaking nasa tabi niya, na kasama niyang dinadala ang lahat ng kalungkutan, ang mismong pinagmulan ng lahat ng ito. Dumating ang taong 1997,
bago ang krisis sa pananalapi sa Asya. Nagsimulang humina ang negosyo ni Jose dahil sa masamang ekonomiya, maraming supplier ang nagsara at naipon ang mga hindi nabayarang utang. Para makakuha ng pondo, nangutang si Jose kung saan-saan sa bangko at sa mga pribadong nagpapautang. Alam lang ni Elena na nahihirapan ang asawa niya, ngunit hindi niya alam kung gaano kalala ang sitwasyon. Sa panahong iyon din unang lumitaw ang pangalan ni Jose sa mga talaan ng pulisya. Ito ay isang kaso ng hindi pagkakaunawaan sa bayarin sa isang supplier, ngunit dahil nagkasundo ang dalawang panig, hindi na umabot sa korte. Ang record na ito ay mabilis na nakalimutan. Walang sinumang nag-ugnay nito sa kaso ng pagkawala sa Antipolo, 3 taon na ang nakalipas. Hindi nagtagal, inilipat si Detective David Santos mula sa investigation team. Ang kaso ni Isabel Reyes ay inilagay sa cabinet ng mga saradong kaso. Isang manipis na file na may 12 pahina ng A4 paper, lahat ng lead sa pagkawala ng isang tao mula sa mundo, ngunit napakanipis. Dumating ang taong 2006, 6 na taon nang nawawala si Isabel. Ang itsura ng sapa sa Antipolo ay medyo nagbago na rin. Sa itaas na bahagi, may ilang maliliit na slope stabilization projects na isinagawa. Para maiwasan ang landslide, nagtayo ng isang bagong sabo dam, tinabunan ng lupa ang dam at tumubo ang mga bagong damo at puno. Ang tubig ay patuloy na dumadaloy mula sa dam na parang walang nangyari. At si Jose Cruz ay asawa pa rin ni Elena Reyes. Hanggang sa tag-araw ng 2006, isang malakas na bagyo ang tumama sa Pilipinas. Ang 3 araw na walang tigil na ulan ay sumira sa isang bahagi ng Sabo Dam sa itaas ng Sapa. Habang nililinis ng mga manggagawa ang mga gumuhong lupa at bato, may nakita silang kakaiba. Akala nila noong una ay buto ng hayop, ngunit nang lumapit ang foreman, agad niyang napansin na hindi ito buto ng hayop. Agad na itinigil ang trabaho. Ikinordon ng pulisya ang lugar. Kinolekta ng mga crime scene investigator ang kalansay at ipinadala sa Forensic Science Institute para suriin. Ang resulta ay nagpakita na ang namatay ay isang babaeng nasa hustong gulang at ang oras ng pagkamatay ay tinatayang 10 hanggang 11 taon na ang nakalipas. Pagkalipas ng 21 araw, lumabas ang resulta ng DNA comparison, si Isabel Reyes. Sa parehong tag-araw, kung kailan siya nawala sa sapa ng Antipolo, 12 taon na ang nakalipas, sa wakas ay natagpuan na siya. Nang lumabas ang ulat, ang unang ginawa ng investigador na humawak sa kaso, si Detective Marco Aguilar, ay hanapin ang luma at nakatagong file, Hulyo 1994, Antipolo Sapa, Missing Person Case. 12 pahinang file. Binasa ito ni Detective Aguilar mula simula hanggang dulo. Nang marating niya ang huling pahina, nakumpirma niya ang isang bagay. 12 taon na ang nakalipas, ang tala sa notebook ni Detective David Santos na kailangang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng tinawagan ay hindi kailanman nasundan at isinama na lang sa file na ikinulong sa cabinet. Hinanap ni Detective Aguilar ang retirado ng si David Santos, nakatira na ito ngayon sa isang tahimik na lugar sa labas ng Metro Manila. Nang makatanggap ng tawag mula kay Detective Aguilar, agad siyang pumayag na makipagkita. Pag-upo nilang dalawa, nakakagulat na malinaw pa rin sa alaala ni Santos ang kaso 2 taon na ang nakalipas. Nang sabihin ni Aguilar na natagpuan na ang kalansay at ito nga si Isabel Reyes, ipinikit ni Santos ang kanyang mga mata at matagal na nanahimik bago dahan-dahang sinabi, "Iyong numero ng telepono, lagi ko iyong pinagdudahan." Ang unang tawag pagkatapos mawala ng bayaw, bakit doon tumawag? Mula sa araw na iyon, sinimulan ni Detective Aguilar na muling imbestigahan ang numerong iyon mula 12 taon na ang nakalipas. Bagamat ang orihinal na call records ay matagal nang nawasak dahil sa retention period, nasa notebook pa ni Santos ang isinulat niyang numero. Nalaman ni Aguilar na iba na ang may-ari ng numero, ngunit matiyagan niyang sinundan ang mga nakaraang may-ari. Sa wakas, nahanap niya ang pangalan ng may-ari. 12 taon na ang nakalipas, Ana Santos. Nooy nasa 30s ang edad at nakatira sa Maynila. Natagpuan ni Detective Aguilar si Ana Santos. Nakatira na ito ngayon sa Cavite.
Noong una, nang makatanggap ng tawag, napakadepensibo ni Ana. Nang marinig na pulis, gusto na niyang ibaba ang telepono. Hanggang sa binanggit ni Aguilar ang sapa sa Antipolo, nanahimik ang kabilang linya. Sa huli, sinabi ni Ana sa mahinang boses na payag siyang makipag-usap ng personal. Noong unang bahagi ng Agosto 2006, nagkita sila. Umupo si Ana sa harap ni Detective Aguilar at matagal na hindi nagsalita. Hawak niya ang tasa ng kape, ngunit hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa wakas, inamin niya na kilala niya si Jose Cruz. Matagal na silang magkakilala. Bago pa man ikasal sina Jose at Elena, sila na. At hindi natapos ang kanilang relasyon kahit pagkatapos ng kasal. Sinikap ni Ana na manatiling kalmado, ngunit ramdam ni Aguilar ang matagal ng sakit na nakakubli sa ilalim ng kahinahunan na iyon. Kinumpirma niya na noong Hulyo 22, 1994, 5 to 12 ng hapon tumawag nga sa kanya si Jose Cruz. Tinanong ni Aguilar kung ano ang nilalaman ng tawag. Matagal na nag-alinlangan si Ana bago sinabi sa kanya ni Jose na biglang nawala ang kanyang bayaw, tila umalis ng mag-isa at hindi makontak. Nagtanong ito kung ano ang dapat niyang gawin. Nang marinig ito ni Aguilar, itinigil niya ang pagsusulat. Sa sandaling nawawala ang bayaw, hindi naghanap ng pulis, hindi naghanap ng asawa, ngunit tumawag muna sa Kalaguyo para humingi ng tulong. Ang ibig sabihin nito ay malinaw na. Sabi ni Ana, nagtaka rin siya noon, ngunit hindi siya nag-report o nagsabi kanino man. Ang dahilan ay simple. Ayaw niyang malantad ang relasyon nila ni Jose. Ang relasyong iyon ay hindi dapat malaman ng publiko. At habang lumilipas ang panahon, sinikap niyang kalimutan ang tawag na iyon dahil ang pag-alala dito ay nagbibigay sa kanya ng matinding kaba. Sa huli ng panayam, nagtanong pa si Aguilar ng isa pang tanong, may anak ba kayo ni Jose Cruz? Natigilan si Ana. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumango siya. Oo, isang anak na lalaki. 12 taong gulang na ngayon. Ipinanganak noong 1994 ang ikatlong taon ng kasal nina Jose at Elena, ang taon kung kailan mag-isang nagdurusa si Elena sa hindi pagkakaroon ng anak. Nang gabing iyon, isinulat ni Detective Aguilar sa kanyang logbook, Suspect, Jose Cruz. Motibo, kumpirmado. Tinatay ang biktima, si Isabel Reyes. Ang nakakaalam nito, susunod na hakbang, hanapin ang diary ni Isabel Reyes. Ngunit ang tanong ay, nasaan ang diary? Ang diary na hindi kinuha ng pulisya, 12 taon na ang nakalipas, umiiral pa ba ito? Alam ni Aguilar na ang kwarto ni Isabel ay pinanatiling buo ng kapatid nito, ngunit hindi niya basta-basta magawang lapitan si Elena. Nag-aalala siya na kapag nalaman ni Elena ang direksyon ng investigasyon, maaaring makarating ang balita kay Jose. Naghintay pa si Aguilar ng 2 araw. Sa panahong ito, muli niyang sinuri ang pinansyal na katayuan ni Jose. Noong 2006, stable na ang negosyo ni Jose matapos malampasan ang ilang krisis sa ekonomiya. Ngunit nang balikan niya ang nakaraan, natuklasan niya na noong Hulyo 1994, sa loob lang ng 3 buwan matapos mawala si Isabel, bumili si Jose ng 2 bagong life insurance policy. Ang nakasiguro ay si Isabel Reyes at ang benepisyaryo ay si Jose Cruz. At ang death benefits ng 2 pulisiyang ito ay hindi kailanman na-claim sa loob ng 11 taon. 2 lang ang posibleng paliwanag ayon kay Aguilar. Una, naniniwala talaga siyang buhay pa ang kanyang bayaw kaya hindi siya nag-claim. Ikalawa, natatakot siya na kapag nag-claim siya, malalantad na siya ang benepisyaryo at magdudulot ito ng hinala. Para kay Aguilar, ang huli ang totoo. Matalino si Jose. Gusto niya ang pera ng insurance, ngunit alam niyang kapag inabot niya ito, mapapaso siya. Kaya nagtiis siya ng 12 taon habang ginagampanan ang papel ng isang nagdadalamhating kamag-anak, hawak ang kamay ng asawa at taon-taon na bumabalik sa Antipolo para mag-alay ng alaala. Sa kanyang talaan, idinagdag ni Aguilar, si Jose Cruz ay hindi nag-iwan ng malinaw na butas sa loob ng 12 taon.
Ngunit kung naririyan pa ang diary ni Isabel Reyes, ito ang magiging pinakamalaking sorpresa na hindi niya inaasahan. Makalipas ang 2 araw, personal na pinuntahan ni Detective Aguilar ang bahay ni Elena Reyes, isang hapon iyon sa kalagitnaan ng Agosto 2006. Ang sikat ng araw ay nakakapasong pa rin. Ang nagbukas ng pinto, si Elena, ay mas maputla pa kaysa sa sikat ng araw. Natanggap na niya ang opisyal na abiso na natagpuan na ang labi ng kanyang kapatid. Nang ipaliwanag ni Aguilar ang kanyang pakay, hindi siya nagtanong ng marami at tahimik lang na pinapasok ang pulis. Sa sala, namumula ang mga mata ni Elena, halatang ilang araw nang umiiyak, ngunit ang kanyang boses ay kakaibang kalmado. Muling kinumpirma ni Aguilar ang resulta ng pagsusuri. Nakayuko lang si Elena, nakatingin sa kanyang mga kamay na magkakakapit sa kanyang kandungan, hindi tumatango, hindi umiiyak. Hindi ito reaksyon ng isang taong kalalabas lang ng masamang balita, kundi parang isang matagal nang hinihintay na sagot na sa wakas ay dumating na. Hindi ito simula ng bagong kalungkutan, kundi ang lumang kalungkutan na sa wakas ay may pangalan na. Maingat na nagtanong si Aguilar, ang kwarto po ba ng kapatid ninyo ay nananatili pa ring tulad ng dati? Unang beses na itinaas ni Elena ang kanyang ulo at diretsyong tumingin kay Aguilar. Tumango siya. Sa loob ng 12 taon, walang ginalaw. Nang hilingin ni Aguilar na pumasok sa kwarto para tingnan, sandali siyang nanahimik at dahan-dahang tumayo. Ang pinto ng kwarto ay nasa dulo ng pasilyo. Huminto sandali si Elena nang hawakan niya ang doorknob. Kahit isang saglit lang, nakita ito ni Aguilar. Ito ang natural na pag-aalinlangan ng isang taong hindi binuksan ang pinto sa loob ng 12 taon. Bumukas ang pinto. Ang oras sa loob ng kuwarto ay tila tumigil noong 1994. Isang maliit na kuwarto, isang bintana, isang mesa, isang aparador. Sa mesa, may ilang bote pa ng makeup. Sa siwang ng pinto ng aparador, nakalabas ang isang dulo ng damit. Ito ang huling tanawin na iniwan ni Isabel bago umalis noong tag-araw ng 1994. Pumasok si Aguilar sa kwarto at naamoy ang pinaghalong alikabok at lumang papel. Nagsuot siya ng guwantes at binuksan ang pinakamababang drawer ng mesa. Sa gitna ng ilang mga gamit, nakita niya ang isang itim na notebook na may luma ng pabalat. Kinuha niya ito. Ito nga ang diary. Nakatayo si Elena sa may pinto. Tinanong siya ni Aguilar kung sa loob ng 12 taon, alam ba niyang may diary sa drawer. Tumango si Elena. Sabi niya, alam niyang may habit ang kapatid niyang magsulat ng diary, ngunit hindi niya ito kailanman binuksan dahil iyon ay sa kapatid niya. At saka huminto siya sandali at saka natatakot akong buksan. Hindi ko alam kung ano ang nakasulat. Natatakot akong malaman. Inilagay ni Aguilar ang diary sa isang evidence bag. Tahimik na tiningnan ni Elena ang bag, tumalikod at lumabas ng kwarto. Habang sinusuri ang diary, inanyayahan ni Detective Aguilar si Jose Cruz sa presinto para tumulong sa investigasyon. Agad na pumayag si Jose. Pagpasok niya sa interrogation room, siya pa ang unang nagsalita. Narinig ko na natagpuan na ang labi ng bayaw ko. Sino ba ang demonyong gumawa nito? Puno ng galit ang kanyang boses at matatag ang kanyang tingin. Naisip ni Aguilar. Ang lalaking ito ay nagtiis ng 12 taon. Hindi siya basta-basta masisira. Pinakiusapan muna ni Aguilar na ikuwento muli ang mga pangyayari noong 1994. Ang salaysay ni Jose ay eksaktong kapareho ng record, 12 taon na ang nakalipas. Inihatid ang asawa, bumalik sa sapa, nawala ang bayaw, naghanap at nag-report. Walang anumang butas. Tahimik lang na nagtatala si Aguilar, walang emosyon. Hanggang sa huli, nagtanong siya ng isang tanong. Noong araw na iyon, 5:12 ng hapon, ano ang tungkol sa tawag mo kay Miss Ana Santos? Kumislap sandali ang mga mata ni Jose, ngunit agad na bumalik sa dati. Kakilala ko lang. Masyado akong nataranta noon. Naghahanap ng tulong at siya ang naisip ko. Parehong-pareho sa sinabi niya 19 taon na ang nakalipas. Tumango si Aguilar, hindi na nag-usisa. Kumuha lang siya ng isang dokumento mula sa file at inilagay sa harap niya. Ito ang affidavit ni Ana Santos.
kung saan malinaw na nakasulat ang taon ng kapanganakan ng kanyang anak, 1994. Tiningnan ni Jose ang dokumento. Walang imik. Naghintay si Aguilar. Tumagal ang katahimikan ng 20 segundo. 20 segundo. Sa wakas, itinaas ni Jose ang kanyang ulo at sinabi, "Kukuha ako ng abogado." Iyon ang unang lamat. Habang naghahanap si Jose ng abogado at ginagamit ang karapatang manahimik, lumabas ang resulta ng pagsusuri sa diary. Kinumpirma ng pagsusuri sa tinta at papel na isinulat ito sa pagitan ng 1993 at 1994. Ang sulat kamay ay tumugma rin sa kay Isabel, at ang nilalaman ng diary ay mas detalyado pa kaysa sa inaasahan ni Aguilar. Si Isabel ay isang babaeng metikuloso. Mula sa unang pagdududa sa kanyang bayaw hanggang sa kumpirmasyon, lahat ay detalyadong nakatala na may kasamang petsa. Mula sa pangalan at address ng babae sa planner, sa mga hindi magkatugmang oras ng business trip at pag-uwi, sa kakaibang kilos kapag sumasagot ng telepono hanggang sa isang araw noong Hunyo 1994, personal siyang pumunta sa address na iyon at kinumpirma ang pag-iral ni Ana Santos at ng bata. Ang huling entry sa diary ay noong Hulyo 1994, 3 araw bago ang road trip. Nakasulat doon, "Sasabihin ko na kay ate, hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Pagkatapos naming mamasyal, kakausapin ko si ate ng kami lang at sasabihin ko sa kanya ang lahat pagkatapos naming mamasyal." Binasa ito ni Aguilar at matagal na hindi maisara ang diary. Ang plano ni Isabel ay sabihin ang lahat sa kapatid pagkatapos ng biyahe. At ang planong ito, ang matatag na desisyong ito, ay malinaw na alam na ni Jose Cruz. Alam niya kung ano ang hawak ng kanyang bayaw at alam niya kung ano ang balak nitong gawin. Binalikan ni Aguilar ang file at kinumpirma ang petsa kung kailan nag-alok si Jose na mag-road trip, Hulyo 17, 2 araw bago isulat ni Isabel ang entry na iyon. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay nagsasabi ng lahat. Mula sa sandaling natagpuan ang diary, tuluyang nagbago ang direksyon ng investigasyon. Ang target ngayon ay patunayan na si Jose Cruz mismo ang nanakit kay Isabel at naglibing sa kanya sa lugar na iyon. At ang pagpapatunay nito ay mas mahirap pa kaysa sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Sa ilalim ng proteksyon ng kanyang abogado, tuluyang nanahimik si Jose. Natigil ang interogasyon. Alam ni Aguilar na para masira ang isang taong naghanda ng 12 taon, hindi ito makukuha sa salita, kundi sa hindi matututulang pisikal na ebidensya. Sinimulan niyang muling buuin ang timeline ng Hulyo 22, 1994, bawat minuto. Muli niyang kinapanayam si Elena Reyes. Naalala ni Elena na bandang 2:00 ng hapon nang sumama ang pakiramdam niya. Umalis sila ng Antipolo bandang 2:50 at nakarating sa bahay sa Quezon City bago mag-alas 4. Sabi niya, pinagpahinga siya ng asawa niya at tila nanatili ito sandali sa bahay bago umalis. Ngunit dahil sa sobrang sama ng pakiramdam, nakatulog siya agad kaya hindi niya sigurado ang eksaktong oras ng pag-alis ng asawa. Ang oras na ito ng pagtulog ang naging perpektong alibi ni Jose sa loob ng 12 taon, isang patlang. Walang nakakaalam kung ano ang ginawa niya matapos makatulog ang asawa. Para punan ang patlang na ito, hinalughog ni Aguilar ang lahat ng uri ng datos mula 12 taon na ang nakalipas, mga talaan ng sasakyan, resibo ng gasolina. Ang paghahanap ng mga resibong ito mula 12 taon na ang nakalipas ay halos imposible, ngunit may isang pag-asa. Ang mga talaan ng toll gate sa highway noon, bagamat sulat kamay, ay nakatago pa rin sa archive ng kaukulang ahensya. Nagpadala si Aguilar ng opisyal na kahilingan. Pagkalipas ng 21 araw, dumating ang mga datos. Sa mga naninilaw na papel na iyon, biglang lumitaw ang plaka ng kotse ni Jose Cruz. Hulyo 22, 1994, 3:67 p.m. northbound, papasok ng Metro Manila. Sa parehong araw, 5:03 p.m. southbound, paalis ng Metro Manila, papuntang Antipolo. Ang record na ito ay nagpapatunay na pinakamaaga, bandang 6 ng gabi na makakabalik si Jose sa Sapa sa Antipolo,
Ngunit sa kanyang salaysay, sinabi niyang 5 pa lang ay nandoon na siya. Ano ang ibig sabihin ng isang oras na pagkakaiba na ito? Dinala ni Aguilar ang toll record na ito diretso sa abogado ni Jose. Matapos tingnan ng abogado ang datos, humiling siya ng pribadong pag-uusap. Nang hapong iyon, nagsalita muli si Jose. Binago niya ang kanyang salaysay. Sinabing medyo malabo na ang kanyang alaala, 12 taon na ang nakalipas. Nang ilagay ni Aguilar ang toll record sa harap niya, matagal niya itong tiningnan bago sinabing sa daan pabalik sa Antipolo, dumaan siya sa bahay ni Ana Santos. Sabi niya, para sabihin na nawawala ang kanyang bayaw, mas maganda raw kung personal, hindi raw siya nagtagal. Agad na kinontak ni Aguilar si Ana para kumpirmahin. Kinumpirma ni Ana na pumunta nga si Jose noong araw na iyon, ngunit sandali lang. Sinabi nito ang tungkol sa pagkawala ng bayaw at nagtanong kung ano ang dapat gawin at nagmamadaling umalis. Nagtugma ang kanilang mga salaysay, ngunit hindi tumigil si Aguilar doon. Nagtanong siya ng isa pang tanong kay Ana, noong pumunta si Jose sa bahay mo, may kakaiba ba sa kanyang pananamit o itsura? Halimbawa, basa ba ang damit niya o may putik? Matagal na nanahimik si Ana, kaya inakala ni Aguilar na hindi na siya sasagot. Pagkatapos, marahan siyang nagsalita. Ngayon na iniisip ko, kakaiba ang damit niya, tag-araw, ang init-init, pero nakasuot siya ng manipis na jacket. Nagtaka ako noon, pero hindi ko pinansin. Ngayon ko lang naintindihan. Nakasuot ng jacket sa gitna ng matinding init ng tag-araw, para ba may itago? Sa kanyang talaan, isinulat ni Aguilar, timeline ng suspek, bahagyang nalinawan. Ngunit kulang sa direktang pisikal na ebidensya para iugnay siya sa lugar kung saan natagpuan ang katawan. Ito ang problema noon. Ang toll record ay nagpapatunay lang na dumaan siya sa highway, hindi na pumasok siya sa liblib na bahagi ng sapa. Ang testimonya ni Ana ay nagpapatunay lang na pumunta siya sa bahay nito, hindi na nakagawa siya ng krimen. Ang diary, bagamat naglantad ng motibo, ay hindi direktang nagpapatunay na pumatay siya dahil dito. Dito nakakapit ang abogado ni Jose. Lahat ay circumstantial evidence lang. Bumalik si Aguilar sa opisina, malalim ang iniisip. Muli niyang binasa ang buong file mula sa unang pahina. Naniniwala siyang may detalyeng nakaligtaan. Nagbasa siya hanggang 2:00 ng madaling araw. Sa wakas, sa dulo ng file, sa mga tala ni Detective David Santos, 12 taon na ang nakalipas, nakita niya ang isang hindi kapansin-pansing linya. Ito ay buod ng testimonya ng may-ari ng kalapit na restoran. Isang maikling pangungusap lang, dapit hapon may nakitang isang lalaki, mag-isang naglalakad paakyat ng sapa. Hindi malinaw ang oras at itsura. Ginamitan ito ni Aguilar ng highlighter. 12 taon na ang nakalipas, nandoon pa kaya ang may-aring iyon? Kahit nandoon pa, maaalala pa kaya niya? Maliit ang tsansa, ngunit kinaumagahan, nagmaneho si Aguilar papuntang Antipolo. Nandoon pa ang restoran, ngunit iba na ang may-ari. Ang nagpapatakbo ngayon ay ang manugang ng dating may-ari. Sabi niya, nakatira pa rin sa malapit ang kanyang biyenan. Natagpuan ni Aguilar ang matandang babae na mahigit 70 taong gulang na. Nang banggitin niya ang kaso ng pagkawala noong 1994, agad na nagbago ang tingin ng matanda. Sabi niya, habang buhay niyang hindi makakalimutan ang pangyayaring iyon. Isang dalaga na bigla na lang nawala. Dumating ang maraming pulis at naging malaking balita. Tinanong ni Aguilar, Lola, natatandaan niyo pa po ba kung noong dapit hapong iyon may nakita kayong isang lalaki, mag-isang naglalakad paakyat ng sapa? Napapikit ang matanda. Matagal na nag-isip. Pagkatapos, tumango siya. Oo, mga bandang 6 ng gabi. Natatandaan ko kasi kakaiba ang oras na iyon. Pababa na ang araw. Ang mga taong naliligo sa sapa, lahat pababa na. Siya lang ang nag-iisang lalaki na paakyat ng bundok, kaya tandang-tanda ko. Natatandaan niyo po ba ang itsura niya? Tanong ni Aguilar. Umiling ang matanda. Masyadong malayo. Likod lang ang nakita ko. Hindi ko makita ang mukha. Inilabas ni Aguilar ang larawan ni Jose Cruz. Matagal itong tiningnan ng matanda, ngunit umiling pa rin. Hindi ko alam. Likod lang ang nakita ko, hindi ko makilala.
Hindi pa rin ito tiyak na ebidensya. Ngunit sa biyahe pabalik, mas lalong tumibay ang paniniwala ni Aguilar, isang lalaking mag-isang paakyat ng sapa pagkatapos ng asin ng hapon. Ang oras na ito ay eksaktong tumutugma sa oras ng pagdating ni Jose sa Antipolo. Bagamat hindi bakal na patunay, nadagdagan na naman ang circumstantial evidence. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng isang hindi inaasahang tawag ang investigation team. Si Elena Reyes ang tumatawag. Sabi niya, may sasabihin siya. Personal siyang pupunta sa presinto. Nanginginig ang kanyang boses. Dapit hapon sa huling bahagi ng Agosto 2006, mag-isang pumasok si Elena Reyes sa opisina ng mga investigador. Sa unang tingin pa lang ni Aguilar, naramdaman na niyang may desisyon siyang gagawin ngayon. Ang kanyang mga hakbang ay ibang-iba kumpara noong nakita niya ito sa bahay nito, ilang araw na ang nakalipas. Bagamat namumula pa rin ang mga mata, ang pag-aalinlangan ay napalitan na ng isang uri ng determinasyon. Umupo si Elena at mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang naninilaw na sobre at itinulak ito sa harap ni Aguilar. Ito ang sulat na ipinadala sa akin ng kapatid ko. Natanggap ko noong Hulyo 1994. Kinuha ni Aguilar ang sobre. Nakasulat dito ang pangalan ni Elena Reyes. Ang petsa sa selyo ng koreo ay Hulyo 21, isang araw bago ang road trip. Sabi ni Elena, nang matanggap niya ang sulat, hindi niya ito binuksan. Ang kapatid niya ay nakatira sa iisang bubong, ngunit nagpadala pa ng sulat. Naramdaman niyang kakaiba at natakot siya. May kutob siyang ang nilalaman ng sulat ay isang bagay na hindi niya dapat malaman. Kaya't inilagay niya ang sobre sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang drawer. At kinabukasan, pumunta sila sa Antipolo. At nawala ang kanyang kapatid. Sa sumunod na 12 taon, alam niyang nandoon lang ang sulat, ngunit hindi niya kailanman nagawang buksan ito. Tinanong siya ni Aguilar kung bakit. Matagal siyang nanahimik bago dahan-dahang nagsalita. Kasi natatakot ako. Kapag binuksan ko, lahat ay magbabago. Hanggat hindi ko ito binubuksan, parang may pag-asa pa. Ang pagkawala ng kapatid ko, ang kakaibang kilos ng asawa ko, kung anuman ang pinalampas ko. Hanggat hindi ko binubuksan ang sulat, lahat ng ito ay maaari ko pang ipagkunwaring hindi ko alam. Nagpatuloy siya. Pero nang matanggap ko ang abiso na natagpuan na ang labi ng kapatid ko noong gabing iyon, alam kong hindi ko na pwedeng iwanang selyado ang sulat dahil sigurado nang hindi na babalik ang kapatid ko. Kung magpapatuloy pa akong magbulag-bulagan, masyado nang hindi makatarungan para sa kanya, kaya binuksan ko. Nagsuot ng guwantes si Aguilar at maingat na binuksan ang sulat na nanatiling selyado sa loob ng 12 taon. Sa loob, may 2 pahina ng papel na puno ng sulat. Sulat kamay ito ni Isabel. Ang simula ng sulat ay ganito. Ate, nanginginig ang kamay ko habang inihuhulog ko ang sulat na ito sa post office. Sa sulat, isinulat ni Isabel ang lahat, ang pangangaliwa ng bayaw, ang babae, ang anak, at kung paano niya natuklasan ang lahat. Ipinaliwanag niya na kaya siya sumulat ay dahil ilang beses na niyang sinubukan, ngunit tuwing kaharap niya ang kapatid, hindi niya masabi ang mga salita. Natatakot siyang personal na makita ang pagkasira ng mundo ng kapatid niya. Kaya nagpasya siyang ipadala muna ang sulat. Pagkatapos nilang mamasyal sa weekend, malamang ay natanggap na ng ate niya, at doon, sasamahan niya itong harapin ang lahat. Ang huli ng sulat ay, Ate, patawarin mo ako, dapat sinabi ko sa iyo agad, pero pakiramdam ko talaga, hindi na pwedeng manatili ka pang walang alam, mahal kita. Binasa ni Detective Aguilar ang sulat at tahimik na ibinalik sa mesa. Ang kaharap niyang si Elena ay nakatingin lang sa mesa. Walang tunog na dumadaloy ang mga luha. Mahinang nagtanong si Aguilar, pagkatapos mong basahin ang sulat, tinanong mo ba ang asawa mo? Umiling si Elena. Sabi niya, noong gabing binasa niya ang sulat, tiningnan niya ang mahimbing na natutulog na asawa sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip niya, baka pinatay ng taong ito ang kapatid ko. Nang lumitaw ang isiping iyon, ang lahat ng kanyang panlilinlang sa sarili sa loob ng 12 taon ay biglang gumuho. Sabi ni Elena, sa loob ng 12 taon, lagi akong nasa panig ng asawa ko.
Tuwing may mga matatalim na tanong ang mga pulis sa kanya, ako ang unang tumatayo para ipagtanggol siya. Sinasabi kong hindi niya kasalanan na iniwan niyang mag-isa ang kapatid ko, na nagdurusa rin siya, na huwag ninyo siyang pagdudahan. Ginawa ko iyon, hindi dahil naniniwala ako sa kanya, kundi dahil ayokong malaman ang katotohanan, dahil alam kong kapag nalaman ko, guguho ang mundo ko, kaya pinili kong magbulag-bulagan. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Pero ngayon, hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan. Natagpuan na ang labi ng kapatid ko. Nabasa ko na ang sulat niya, ang mga salitang gusto niyang sabihin sa akin noon. 11 taon kong hinintay bago marinig. Hindi ko na siya pwedeng biguin ulit. Pagkasabi nito, malakas na itinulak ni Elena ang sobre papunta kay Aguilar. Sa inyo na to. Gamitin niyo to para sa kaso. Pagkatapos, may sinabi pa siyang isang bagay. Ang oras ng pag-alis ng asawa ko mula sa bahay pabalik ng Antipolo, alam ko talaga, lumapit si Aguilar. Sabi ni Elena, bagamat sinabi niyang tulog siya, hindi siya ganap na tulog. Masama ang pakiramdam niya at nakapikit lang. Narinig niya ang pag-alis ng asawa niya sa kwarto. Sinilip pa niya ang orasan sa pader. Ang oras ay 4:52 ng hapon. Kaya niya ito natatandaan ng malinaw ay dahil hanggang ngayon pinagsisisihan niya ito. Kung noong 4:20 ng hapon na iyon ay nagsalita siya, baka hindi namatay ang kapatid niya. Agad na isinulat ni Aguilar, 4:20 p.m. Kung ikukumpara sa toll record na 5:3 p.m., ang 43 minutong biyahe mula sa bahay nila hanggang sa toll gate ay perpektong akma. Idagdag pa ang mahigit 1 oras na biyahe papuntang Antipolo, ang oras ng pagdating niya sa Sapa ay eksaktong lampas-ais ng gabi, na tugmang-tugma sa testimonya ng matandang may-ari ng restoran na nakakita sa isang lalaking paakyat ng Sapa pagkatapos ng ASICS. Lingling. Nang gabing iyon, tumawag si Detective Aguilar sa piskal para humiling ng arrest warrant. Tinanong ng piskal kung ano ang mga ebidensya. Isa-isang inilatag ni Aguilar, ang diary ni Isabel, ang sulat ni Isabel, ang testimonya ni Ana Santos, ang toll record, ang testimonya ng may-ari ng restoran, at ang pinakabagong testimonya ni Elena Reyes. Ang mga ebidensyang ito, kung mag-isa, ay pawang circumstantial, ngunit kapag pinagsama-sama, lahat ay tumuturo sa iisang katotohanan. Si Jose Cruz ay mag-isang bumalik sa Sapa noong dapit hapon ng Hulyo 22, 1994 at sa oras na iyon nawala si Isabel at ang kanyang labi ay natagpuan sa parehong lugar. Nanahimik sandali ang piskal at sinabi, agad akong hihiling ng warrant. Kinabukasan ng madaling araw, naaprubahan ang warrant. 5:00 ng umaga, si Detective Aguilar kasama ang kanyang team ay nasa labas na ng bahay ni Jose Cruz. Matagal na nagring ang doorbell bago ito binuksan ng inaantok na si Jose. Ipinakita ni Aguilar ang warrant. Kinuha ito ni Jose at binasa ng salita sa salita. Dahan-dahang nanigas ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, lumabas si Elena mula sa loob ng bahay. Nagkatinginan sila ni Jose. Walang salitang namagitan. Tiningnan ni Elena ang mukha ng asawa, hindi umiiyak. Tahimik lang na nakatingin. Sa tingin na iyon, nakapaloob ang 12 taon ng kanilang buhay. Nang ikabit ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Jose Cruz. Sa unang pagkakataon, yumuko siya. Nang maaresto si Jose, pumasok ang kaso sa bagong yugto. Ang pag-apruba ng warrant ay nangangahulugang naniniwala ang korte na malaki ang posibilidad na siya ang may kasalanan, ngunit hindi ito katumbas ng hatol. Alam ni Aguilar na ang lahat ng hawak nila ay circumstantial evidence pa rin. Sa korte, tiyak na aatakehin ito ng abogado. Kailangan nila ng isang tiyak, hindi matututulang pisikal na ebidensya. Pagkatapos maaresto, naging mas madaldal si Jose sa interrogation room. Malinaw na ito ay isang pagbabago ng estratehiya mula sa kanyang abogado. Nagsimula siyang aktibong ipaliwanag ang lahat ng mga duda. Sabi niya, kaya siya umakyat sa Sapa noong dapit hapong iyon ay para hanapin ang kanyang bayaw. Ang nakita ng may-ari ng restoran ay tama. Siya nga iyon. Sabi niya,
Kaya niya unang tinawagan si Ana ay dahil pakiramdam niya mas pamilyar ito sa lugar. Tungkol naman sa nilalaman ng diary at sulat, sabi niya, lahat iyon ay maling akala lang ng kanyang bayaw. Inamin niya ang relasyon nila ni Ana, ngunit mariing itinanggi na iyon ang motibo para pumatay. Ang kanyang lohika ay halos perpekto. Para sa bawat circumstantial evidence, mayroon siyang handang alternatibong paliwanag. Muling nakumpirma ni Aguilar, ang lalaking ito ay nag-ensayo na para sa sandaling ito sa loob ng 2,000 taon. Para masira ang kanyang depensa, kailangan nilang maglabas ng scientific evidence na hindi niya kayang pabulaanan. Muling bumalik si Aguilar sa crime scene sa Antipolo. Inimbitahan niya ang team mula sa crime lab. Nagsagawa sila ng masusing pagsusuri sa lupa sa paligid ng lugar kung saan natagpuan ang kalansay. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas ang isang ulat. Nakasaad sa ulat na sa lupa sa paligid ng kalansay, may nakitang hindi pangkaraniwang sangkap apuglim. At ayon sa geological analysis noong 1994, ang natural na lupa sa lugar na iyon ay hindi dapat magkaroon ng ganitong sangkap. Ito ay isang uri ng industrial lime na karaniwang ginagamit sa mga materyales sa konstruksyon. Ang kumpanya ni Jose Cruz ay isang construction supply wholesaler. Dala ang ulat na ito, pumasok si Aguilar sa interrogation room at inilagay ito sa harap ni Jose, kasama ang kanyang abogado. Binasa ni Jose ang ulat. Sa pagkakataong ito, hindi siya agad nagbigay ng paliwanag. Humiling ang abogado na pansamantalang itigil ang interogasyon. Habang naghihintay sa labas ng interrogation room, tumingin si Aguilar sa bintana. Ang sikat ng araw ng Agosto 2006 ay nakakasilaw pa rin. Naisip niya, marahil ganito rin ang itsura ng sapa sa Antipolo ngayon. Ang tubig ay dumadaloy pa rin. Ang mga turista ay naliligo pa rin. Sa loob ng 12 taon na nakalibing si Isabel sa lupa, ilang ganitong tag-araw ang dumaan sa kanya. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas ang abogado at sinabing may sasabihin ang kanyang kliyente. Bumalik si Aguilar sa interrogation room. Ang mga kamay ni Jose ay nasa mesa, nanginginig ng hindi mapigilan. Sa wakas, nagsalita siya. Sabi niya, noong araw na iyon sa sapa, nag-away sila ni Isabel. Sinabi ni Isabel na sasabihin niya ang lahat sa kapatid nito. Sinubukan niya itong pigilan. Noong una, pakiusap, ngunit hindi nakinig si Isabel. Nagkaroon sila ng tulakan sa gitna ng kaguluhan. Huminto si Jose. Sabi niya, nadulas si Isabel mula sa gilid ng sapa. Aksidente raw iyon, hindi raw niya sinasadya. Ngunit nang tingnan niya, wala na itong hininga. Sabi niya, natakot siya, nablangko ang isip, hindi alam ang gagawin. Kaya, tinapos ni Aguilar ang sasabihin niya. Kaya inilibing mo siya doon. Tumango si Jose. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang nagtanong si Aguilar ng susunod na tanong. Kung aksidente, bakit hindi ka nag-report sa pulis? Nakayuko si Jose. Natakot ako. Kapag nag-report ako, lahat ay malalantad. Ang tungkol sa amin ni Ana, ang tungkol sa bata. Gusto ko lang itago ang mga bagay na iyon, kaya pinili kong ilibing siya kaysa mag-report. Ang huling tanong, saan galing ang apog? Sagot ni Jose, nagkataon lang daw na may sample ng materyales para sa kliyente sa likod ng kotse niya. Nagkataon, hindi planado. Ngunit alam ni Aguilar, ang paggamit ng apog ay hindi lang para maglibing. Posibleng para pabilisin ang pagkaagnas ng katawan, para itago ang ebidensya. Hindi ito isang bagay na madaling gawin ng isang taong natataranta. Ngunit iginiit ni Jose na ito ay aksidente, hindi pagpatay. Nang gabing iyon, tinawagan ni Aguilar si Elena at sinabing umamin na si Jose. Nanahimik ang kabilang linya. Matagal bago nagsalita si Elena ng 2 salita, alam ko na, at ibinaba ang telepono. Hindi maisip ni Aguilar kung ano ang magiging reaksyon ng isang babae nang marinig na inamin ng asawa niya sa loob ng 12 taon ang pagpatay sa sarili niyang kapatid. Noong tagsibol ng 2007, nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Jose ay laging iginigiit na ito ay homicide through reckless imprudence at concealment of a dead body, hindi murder. Samantala,
Pinagdugtong-dugtong ng prosecution ang lahat ng circumstantial evidence, iginiit na si Jose ay may planadong motibo. Mula sa kanyang pag-aalok na mag-road trip, sa sadyang pag-alis sa kanyang asawa, hanggang sa paggamit ng construction lime para itago ang katawan, lahat ay tumuturo sa isang planadong krimen. Ang pinakamatinding sandali ng paglilitis ay nangyari sa ika-4 na pagdinig. Umupo si Elena sa witness stand bilang saksi. Lahat ng mata sa korte ay nakatuon sa kanya. Maging si Jose, sa unang pagkakataon, ay itinaas ang kanyang ulo at diretsong tumingin sa asawa. Ngunit si Elena, mula simula hanggang dulo, ay hindi siya tiningnan. Sa cross-examination, kinuwestiyon siya ng abogado. Sinasabi ninyong 4:20 ng hapon umalis ang asawa ninyo, ngunit masama ang pakiramdam ninyo at nakahiga kayo. Sigurado ba kayong malinaw ninyong nakita? Diretsyong tiningnan ni Elena ang abogado at sinabi ng salita sa salita, sigurado ako dahil araw-araw kong pinagsisisihan na hindi ko siya tinawag noon. Ang alaala na araw-araw mong pinagsisisihan ay hindi mo makakalimutan. Nanahimik ang buong korte. Nagtanong ulit ang abogado, kaya sa tingin ninyo, pinatay ng asawa ninyo ang kapatid ninyo o posible rin bang aksidente? Agad na nag-object ang piskal, ngunit bago pa man makapagsalita ang hukom, sumagot na si Elena. Sabi niya, mula sa sandaling inalok niya kaming mamasyal, naramdaman ko ng may mali. Bagamat ang pahayag na ito ay idineklarang walang evidentiary value ng hukom, tumatak na ito sa isipan ng lahat sa korte. Ang pinakatapat na testimonya ng isang asawang matagal ng kasama. Noong Hunyo 2007, lumabas ang hatol. Hindi pinaniwalaan ng korte ang kwento ni Jose na aksidente. Napatunayan na para itago ang kanyang pangangaliwa, pinlano niyang patayin ang kanyang bayaw. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Bagamat umapela si Jose hanggang sa Korte Suprema, pinanatili ang hatol. 12 taon matapos ang paglalakbay na hindi natapos sa sapa ng Antipolo, ginamit ni Isabel Reyes ang kanyang iniwang diary at sulat para isalaysay ang katotohanan. Matapos makulong si Jose, nagsampa ng diborsyo si Elena. Sinasabing sa araw ng pagpirma, sa unang pagkakataon ay humingi ng tawad si Jose sa kanya. Ngunit hindi na niya masabi kung ang paumanhin na iyon ay para sa kapatid niya, para sa kanya, o isang nakasanayan na lang. Noong taglagas ng 2007, nakuha ni Elena ang abo ng kanyang kapatid. Nagsagawa siya ng isang simpleng seremonya ng pamamaalam. Ayon sa mga kamag-anak na naroroon, ni isang patak ng luha ay hindi pumatak mula sa kanya. Sabi niya, ang dapat iiyak, naiyak ko na sa loob ng 12 taon. Habang yakap ang urna palabas, yumuko siya at marahang sinabi, Isabel, patawarin mo si ate, huli ko nang nabasa ang sulat mo. Ang isang sulat, mula sa paghulog sa post office hanggang sa tunay na pagkaunawa ng pinadalhan, ay inabot ng 12 taon. Ngunit sa huli, nakarating ito, minsan nahuhuli ang katotohanan, ngunit hindi ito kailanman lumiliban, tulad ng bagyong sumira sa dam, sa hindi inaasahang pagkakataon at sa hindi inaasahang paraan, nagdadala ito ng huling kasagutan. Huminto si Isabel Reyes sa tag-araw ng kanyang ika-29 taon, ngunit ang mga salitang iniwan niya sa madilim na drawer sa walang taong silid ay buong tapang na lumaban sa 22 taon ng pagkalimot. Iyon lang ang kaya niyang gawin, at iyon ay sapat na. Salamat sa pakikinig sa mga hindi malutas na kaso. Tungkol sa 12 taong pagkukunwari ng bayaw at sa 12 taong pananahimik ng kapatid, ano ang inyong saloobin? Malugod naming tinatanggap ang inyong mga ideya sa comment section. Ang bawat boses ninyo ay isang puwersa para muling masilayan ng araw ang mga nakalimutang kwento. At huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Magkita-kita tayo sa susunod na kaso.